welcome back to my vlog. And in this video, I just want to share to you our new life here in Australia. Quick background lang, last year, November 2023, nag-grant nga ako ng permanent residency, kaya nag-decide na kami to move permanently sa Australia. May 2024 kami officially nag-move. Since my partner is a Kiwi, they have the privilege to live and work sa Australia permanently din. And now we're here, starting and building our new life. We chose Queensland State and our place is just 30 minutes away from Brisbane City. I sold and gave away most of my things in New Zealand and ito na lang lahat-lahat ang dinala namin. Wala kaming pinabox or courier. Literally, ito lang. Mostly our personal things. We sold our cars as well. And yeah, it was really a challenge to move again to a new country for the second time around for me. So moving on, one of our priorities talaga ay to find a house rental. It's really difficult to get a house rental if nasa New Zealand ka pa lang kasi you need to be present sa house viewing and makilala ang agent in person. Back in New Zealand, nagtitry na kami mag-apply ng house pero pag nalaman nga ng agent na wala pa kami sa Australia, di na kami na-entertain. Kaya nag-antay na lang muna kami makarating sa Australia, then our first week namin dito, ito talaga ang priority namin. Send lang kami ng send ng inquiry online, then luckily this agent mabilis nag-reply sa amin. And then, in-schedule agad kami for viewing the next day. Then, ito na nga ang first viewing namin sa house. 30 minutes drive lang to sa Brisbane City. 4-bedroom house to, isa doon and suite na. Kaya 2 bathroom siya, then 1 garage. May malaking backyard din. Ito yung en-suite na room na ito, may sarili siyang shower and toilet. So, ito yung pinakamalaking bedroom, master's bedroom. Ang nagustuhan ko dito, lahat ng kwarto ay may built-in wardrobe. So, hindi na namin iisipin yung mga cabinet, bumili ng cabinet and all. So, built-in na siya, which is sobrang convenient and sobrang laki, spacious. Then, going to the second bedroom, mas maliit siya compared sa first kasi yung first nga ay master's bedroom with ensuite. Ito, kwarto lang siya and yun nga may built-in wardrobe. And gusto ko din dito sa house na to is lahat ng kwarto ay may built-in fan sa taas, which is very convenient kasi nga mas mainit dito sa Australia compared sa New Zealand. So sobrang handy nga niya na may built-in fan kada room. Ito naman yung door sa garage. So yan, 1 car lang ang kasya dito. 1 car garage lang siya. And ito rin yung space namin for washing. So, dyan namin lagay yung washing machine. Ganyan. Then, this is the main kitchen. Maliit lang siya, pero sakto lang siya sa aming dalawa. Pero ang dream kitchen ko yung may island. Pero yan, for now, since we're only renting lang naman, so, ayan, perfect fit na siya sa amin. Ito yung fridge, yan, pwedeng 2-door fridge, kasya siya dyan. Then, dito naman yung dining area, tapos sa kabilang side naman yung sala. And yan, luckily meron kaming aircon, which is very handy and convenient. Then, going tayo sa third bedroom, which is parang same size lang siya ng second bedroom, which is I think yung 3 bedroom, pare-pareho lang sila ng size. And ng style, which is may built-in wardrobe and fan. As you notice, lahat ng kwarto ay carpet, pero yung main house, yung flooring niya ay tiles, which is para sa akin, mas bet ko, kaysa yung lahat carpet or lahat tiles. So for me, sa akin, ito yung gusto ko. Mas low maintenance kasi yung tiles and mas madali linisin compared sa carpet. Pero syempre sa bedroom, mas gusto ko na carpet siya. And ito pala ang main bathroom, which is, yun nga, may bathtub and may shower. Pero hiwalay yung toilet niya. Then, going to the 4th bedroom, so ito yung plan namin dito gawing guest room. So, katabi lang kasi siya ng shower and ng toilet. So, mas convenient siya sa bisita. Since hindi naman namin gagamitin yung main toilet and bathroom kasi meron kaming sariling ensuite. Yan pala yung toilet na nakaseparate siya sa bathroom. Super bet ko rin tong malaking storage
cabinet na to na can be anything. Ang plano namin lagay dito ay yung mga beddings or yung vacuums or tools, mga ganyan. So, ito, hindi siya kaluwagan pero enough lang siya para sa amin dalawa. And the fact that it's 4 bedroom, sobrang malaking bagay na yun sa amin. And ito pala yung backyard. Bet ko rin tong screen door na to, sobrang handy niya para makaiwas sa mga flies kasi marami ring flies dito pag mainit. And pandagdag protection din siya na 2-door siya, isang screen tsaka isang door. Kasi glass door lang yung pinaka main door. Super laki ng backyard. Tas itong section na to, naka-tile siya and may habong. Tas yun, may fan din siya sa taas. Ito na rin yung barbecue area. So, ayan na yung lahat. Ang mga hindi ko pala nabanggit kanina ay lahat ng windows may screen. Kasama na rin yung dishwasher and oven. Tapos sa bedroom namin may aircon. Tapos yung back door namin may blinds. A few moments later. Luckily, same day after namin mag-inspect sa unang house na na-view namin, ay na-accept kami agad-agad. Moving date namin ay in 2 days lang. Monday lang kami na-view, then Wednesday, agad ang aming moving date. Kaya nga, ayan, the following days, nag-scout na kami ng mga potential furnitures na bibili namin kasi at least na-view na namin yung house. So, at least estimated na namin yung size ng for dining, for the sofa. Na-enjoy talaga namin tong mga moments na tong paghahanap ng furnitures. Hindi kami na-stress actually. Na-enjoy namin siya. Though, sobrang daming maganda, pero sobrang mahal din nila. Sobrang ganda rin ng presyo. Then, ang ending, nagpaka-practical na lang kami and na-realize namin na hindi pa naman namin bahay itong binubuo namin. So, pwede muna kaming bumili ng mga mumurahin lang muna for the meantime. Then, saka na kami mag-todo-todong bili ng mga gandang furniture pag nasa bahay na talaga namin kami. Ayan na nga, puro Kmart and IKEA ang binilhan namin. Pero kung may pinaka-investment kami ay itong TV. Kasi nga, syempre, itong TV ay magagamit pa rin naman namin kung lumipat kami ng tunay naming bahay. I-move lang naman namin. Nag-invest din kami syempre sa brand new 2-door fridge and sa washing machine kasi magagamit din naman namin kahit lumipat kami ng tunay namin bahay. I-move lang natin. At ito ang aftermath. Ayan, after nga namin i-semi-furnish yung bahay namin. Ayan, ganyan na karami ang boxes galing sa mga furnitures and mga appliances, boxes. Yung binili naming bed, 2 or 3 weeks pa ata darating. Kaya this time, para matulugan na namin tong bahay, makalipat na kami talaga. Temporarily, dito muna kami sa air mattress na tulog, which is comfortable naman from Kmart. And maganda na rin siya pag may bisita, may additional bed. And ayan na nga, after a few weeks, dumating na yung bed namin and kailangan pang i-assemble. So now guys, ang papakita kong video ay ang overview sa house namin ngayon. Semi-furnished na siya and kakatapos lang ng routine inspection sa house namin. So, disclaimer, itong video na to ay November 2024. So, 6 months na to after nung lumipat kami ng May 2024. So, 6 months after nung nakalipat na kami itong video na to.
So, kung mapapansin nyo, itong buong bahay, may dalawang garage siya sa harap. Itong una ay Unit 1, which is sa amin, and yung kabila is Unit 2, magkadikit siyang bahay. Pero iisa lang yung may-ari nitong buong bahay, Unit 1 and Unit 2. Yung Unit 2, 1 bedroom lang siya, pero itong Unit 1, yung sa amin, ay 4 bedroom. So, ayan guys, i-quick tour ko na kayo sa aming munting tahanan. Welcome sa aming bahay. And again, itong video na to ay 6 months after na naming lumipat. So, 6 months na kaming nakatira dito sa bahay na to. Itong time na nagre-record ako nitong video. And sa napakita ko nga kanina, itong first room ay ang master's bedroom. So, iyan ang aming bedroom. So, yan guys, super basic nga ng mga gamit namin and kung anong meron kami ngayon ay yung talagang kailangan lang namin kasi alam namin na soon lilipat din naman kami ng house sa aming permanent home. So, ayaw namin i-todo fully furnish yung house kasi alam namin na mahirap maglipat. So, yan, ito yung toilet which is very handy kasi sobrang lapit lang niya ay may sarili kaming toilet. Pero I could say, itong house na to ay very big upgrade sa aming dalawa. Kasi coming from New Zealand, yung rental ko doon ay isang maliit na sleep out lang. Tapos siya, nagpa-flatting siya. May kasama siyang 3 housemate na di niya talaga kakilala personally. So, ayun, yun yung setup namin in New Zealand. So, talagang big upgrade talaga sa amin tong bahay na to. And much comfortable talaga compared back home. And as you can see, wala talagang decorations yung walls kasi nga, hindi nga namin to bahay. So, bawal kaming, hindi naman sa bawal magdikit, pero pag dinikit namin at tinanggal namin, make sure na walang marks kasi kailangan kung ano namin siya nadatnan nung nag-inspection kami, dapat ganun din namin sila iiwan. So, pwede kang magkabit-kabit pero make sure na pag tinanggal mo yung kinabit mo ganun pa rin yung painting sa wall. So kami nag-decide na lang kami na mga sa clips na lang ganyan and hindi na lang namin gagalawin yung wall para wala na kaming problema pag umalis kami. So kaya yung mga decorations namin puro sa pinto lang na nakasabit and yan, lahat ng decorations ko, mostly from Temu yan. Kasi para lang magkaroon ng homey feels, homey vibes naman yung bahay namin. Kasi pag hindi ako naglagay niyan, parang walang decoration at all. Super plain siya. So, para sa akin, para lang magkaroon ng feeling na, ay, bahay namin to. Diba? May mga pictures na ganyan-ganyan. So, for now, temporarily, ganyan muna tayo. Settle muna tayo sa less is more. And ito na pala yung second bedroom, which is ginawa ko na lang personal room or like, kung merong walk-in closet, ito ay ang aking closet room. So, lahat na ng damit ko nandyan. Lahat ng gamit ko dito na lang second bedroom. And hindi na kami naglagay ng bed kasi wala naman, hindi naman kailangan. And pag naglagay pa kami ng bed, lilipat pa namin yung mas mahirap. So, minintay na lang namin na mga gamit ko na lang, inayos ko na lang siya na may sarili akong desk and drawer lang lahat ng gamit ko. Tapos, ito yung garage namin. 1 car garage, then yung isa naming car na sa labas na lang namin pinapark. Ito ay kotse ko, then dito na rin yung laundry area. So, going to the third bedroom, itong third bedroom, ginawa na lang namin siyang storage area. So, ito yung inflatable bed na tinulugan namin nung first week namin nung wala pa kaming kama. So, dyan na lang muna namin nilagay na in case na gamitin namin ulit, di na namin din-inflate. Then, ayan, yung mga stuff toy na napalanunan namin. Basta naging storage room na lang siya. Tapos, ito yung box ng TV kasi inisip namin pag nag-movement nga kami, kailangan namin yung box para sa TV para hindi magasgasan pag nag-movement. Syempre, ito storage area for the vacuums and the beddings and some tools. Ayan. Very spacious. And the main bathroom, ayan, nagamit na to ng maraming beses na din kasi nagkaroon na kami ng 2 bisita or 3 bisita na tumira dito sa bahay namin. Yung parents ni Steven, yung kuya niya and yung partner ng kuya niya, tapos yung sister niya nag-visit na rin dito. So yung
parents niya nagstay dito ng 10 days. Yung kuya niya nagstay ng 4 days. So, nagamit na rin tong main bathroom. Tapos nagamit na rin yung guest room sa fourth room. Yan na rin yung nagustuhan ko sa 2 bathroom, no? Kasi pag may bisita ka, hindi nyo kailangan magsiksikan, maghati-hati sa isang toilet or sa isang shower area. So, nakaseparate yung sa guest room tsaka yung sa amin. So, very good siya sa privacy. And lastly, sa 4th room, which is ginawa nga naming guest room. So, natulugan na rin to, yun nga, ng 2 beses sa parents niya tsaka yung sa brother niya. So, nagamit na to and sinemi-furnish lang din namin ng mga basics na gamit sa kwarto and yung toilet and shower na super basic lang din yung mga nilagay namin. Next year, February nga, yung mother ko naman yung mag-visit dito sa Australia sa amin. So, dito siya matutulog and magstay siya dito for more than 2 months. Ito rin talaga yung mga benefit na maraming bedroom kasi imagine kahit magsabay-sabay pa yung mga bisita namin matulog dito, maraming kwarto para sa kanila compared sa kung magre-rent lang kami sa 1-unit bedroom and sobrang sikip. And ito na ang aming kitchen. So yun, maliit na kitchen pero ayan, lahat ng gamit namin ay super, kung ano lang talaga yung kailangan namin and super basic lang. So ayan, yun na yun. So courtesy of Temu, Kmart, IKEA, ayan, sobrang dun lang galing lahat ng mga gamit namin. Sobrang cheap lang as in. Ito ang maliit naming pantry area which is enough lang para sa amin. So, yan. Tapos dito yung mga spices, yan, mga gamit sa pagluluto. Tapos to, additional drawers lang din which is very handy. And ito na ang aming munting dining area at sala. Ayan, maliit lang yung pinili naming table kasi most of the time, 2 lang naman kami. Yung bisita, minsan lang naman sila dumating. And kung darating man sila, 2 lang. So, maximum of 4 lang ang kaya nito. Pero kung, yun, for now, hindi pa namin kaya mag-cater ng malaking group. Pero kung magkakaroon man ng malaking group, pwede naman dun sa labas kasi malaking backyard. So, yung table is from IKEA and chairs. Yung table pala ay $69 lang from IKEA. Magiging masikip na rin pala yung lugar pagka nilakihan namin yung table. Kaya pinili talaga namin yung minimalist table lang. Tapos yan, naglagay kami ng additional decoration man lang sa gilid para at least magkaroon naman ng homey feels. Ayan. So, for decorational purposes lang yan. Yung Christmas tree namin, for now, maliit pa lang yan. Kasi ayaw namin bumili ng malaking Christmas tree. Then, maglilipat na naman. So, gusto na talaga namin yung, ma-feel lang namin yung Christmas spirit. Then, pag may bahay na kami, saka na kami bibili ng talagang Christmas tree. Nasa $6 lang pala yung maliit na Christmas tree na yan. O, diba? Napakamura. So, ayan guys, lahat na nakikita nyong gamit is either galing sa marketplace, op-shop, Kmart, IKEA, clearance sale, sa online, Temu. So, lahat yan walang mamahalin. Ang nag-invest lang talaga kami ay yung TV and yung fridge. Then, the bed na rin kasi gusto namin ng comfortable naman kami pag natutulog. Actually, yung washing machine nga namin, brand new pero lumang klase na siya. Lumang unit na yan. Marami ng mas mabonggang unit. Pero pinili namin yung at least kasi they're doing the same thing naman eh. Nakakapaglaban naman sila ng pareho lang. So, pareho lang naman sila ng resulta. So, why not buy cheaper and pareho lang naman ng result. Naghalaman din kami ng tunay para magkaroon naman ng living thing sa loob ng bahay namin, di ba? And ito na yung aming backyard. Naglagay lang din kami ng outdoor chairs and table. Parang nasa $60 lang yan. Set na yan sila from Bunnings. So, di ba sobrang mura.
Yan yung sampayan namin. Tapos yung grass, yan, minimaintain namin yan ng mowing regularly. Meron din kaming badminton net. So, nilalagay namin yung net dyan sa gitna. Tapos, nagbabadminton kami dyan minsan. So, for now, tinanggal muna namin kasi kakamow lang. May nabili na rin kaming griller na hindi ko pa nalagay dyan sa video. Then, plano din namin bumili ng inflatable pool. So, para makapag-swimming din kahit yung maliit na pool lang. So, yan na po ang overall house. Ayan, ito yung mga pictures na overview ng buong bahay. Naswertehan pala namin tong house talaga na to kasi imagine first view pa lang namin sa house na bigay na agad sa amin. Then, kasi bago kami lumipat dito sa Australia, naririnig na namin yung house crisis or rental crisis. Kaya nung nagsusearch pa lang kami, in-expect na namin na hindi magiging madali itong journey na to sa paghahanap ng rental. Kasi nga, imagine from overseas, wala kaming house history or rental history, ganyan. So, ito, first time namin to. Kaya, challenge talaga siya. Yun talaga inisip namin. So, hindi kami talaga nag-expect. Tapos, nagulat kami na, really? Offer the God? So, medyo hesitant pa kami noong una. Kasi parang feeling namin, too good to be true. Then eventually, nag-decide kami na kunin na rin kasi baka pag pinalagpas pa namin tong opportunity na to, tong chance na to, hindi na maibigay sa amin ulit at matagalan na ulit kami makahanap ng bahay. So, ginarap namin, hindi naman siya masama, sobrang nagandahan na rin naman kami, simple lang, sakto lang yung size, check sa lahat ng requirement, malapit sa work niya, especially 15 minutes drive lang sa work niya. So, yung first week pala namin sa Australia, nakitira lang kami sa family friend ng mom niya. Then, yun, good thing 1 week lang kami doon kasi nga, nakuha na namin tong bahay. So, after a week na nakikitira, lumipat na kami. Yun na rin yung nag-push namin na kunin to kasi ayaw na namin makitira, gusto na namin magsimula. And that time, hindi pa kami nag-i-start sa work, so we have all the time na at least i-semi-furnish yung tinitirhan namin bago kami mag-start mag-work. So, ang rent pala namin dito ay $5.30 per week. So, exclude pa yung bills. Like internet and power, water. I could say, coming from New Zealand, $5.30 per week sa 4-bedroom house, sobrang mura na to as in. Kasi sa New Zealand, 3-bedroom lang, $600-700 na per week. Pero ito, 4-bedroom for $5.30 per week. Then, 30 minutes away from Brisbane CBD, kaya less busier din siya. So, yan na lahat guys. Thank you for watching. And hopefully next time, yung house tour na gagawin ko ay yung totoong bahay na namin. So, yan. I'm praying and hopeful. Thank you guys!